Masintabi po sa mga kumakain, umaalingasaw na baha ang namerwisyo sa isang sitio sa barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Tingin ng mga residente sa kalapit na landfill nang galing ang mabahong tubig. Balita hatid ni EJ Gomez. Tignan nyo, pinasok na ng tubig ang babuyan namin kung kailan walang ulan. Ganyan ang gumising sa ilang residente ng sitio Sagingan 2 sa Rodriguez, Rizal pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Pinasok ng baha ang mga bahay pati na ang ilang kulungan ng baboy. Ang baha may kasama pang mga basura. Grabe, lubog na yung mga motor. Perwisyo, tignan nyo, ang dumi. Sobrang itim ng tubig. Apakabaho. Sa isang video, kitang rumagasa ang tubig sa harap ng mga bahay. Kung may nakatayo pong tao dito sa kalsadang ito sa harap ng mga bahay noong kasagsagan na malakas ang ragasan ng tubig, lumubog na po. Ang baha kasi umabot sa linyang ito, kaya ang tricycle na ito lumubog din sa baha ayon sa mga apektadong residente. Ayon sa mga residente, sandaling umulan alas 6 kagabi. Kaninang madaling araw nang biglang bumaha roon. Mga kapitbahay po namin nagsisigawan na po na baha na. Tapos po makikita na namin bigla-bigla na rumaragasa yung tubig dito sa amin. Yung buntis nga po dun sa may baba namin natutulog. Bigla pong napapabalik-was, tas pinag-aangat, kabuanan niya pa naman po ngayon. Yung tubig po bula-bula ang pumapasok dito sa amin. Kaya pagbaba ko, bigla nang tumaas. Pahirapan daw ang paglikas. May ilan na sa bubong na dumaan dahil lubog ang unang palapag ng kanilang bahay. Sobra pong hirap kasi pagka yung natutulog ka na po, bigla ka pong magugulat dahil ganun po yung nangyayari sa amin. Yung mga anak ko po, pinagigising ko po. Tapos sabay po kami nagsipagtakbuhan sa may bubong namin kasi po sobrang lakas na po ng tubig sa sobrang trauma namin nung nakaraan. Wala na kaming natirang gamit. Hindi raw ito ang unang beses na nangyari ang insidente sa lugar ayon sa mga residente. Hinala nila, galing ang maitim na tubig sa kalapit na landfill kaya umaalingasaw ito. Sinusubukan pa namin na kunan ng pahayag ang kumpanya na go-operate ng landfill. Nananatili muna sa evacuation center ang ilang lumikas na residente. Meron tayong 16 families, tsaka 54 na individuals yung nasa evacuation po natin ngayon. Meron tayong isang buntis sa kadalawang senior citizen po. Nangangamba ngayon ang mga residente sa epekto sa kanilang kalusugan ng madumi at mabahong tubig na pumasok sa kanilang mga bahay. Hiling nila, agarang aksyon mula sa kumpanya ng sinasabing landfill. Gayon din ang mabilis na tulong mula sa lokal na pamahalaan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Target ng Department of Transportation na buksan sa Disyembre ang kapalit na footbridge ng tinaguriang Mount Camuning dito sa Quezon City. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, ngayong buwan na sisimulan yung konstruksyon o yung pagtatayo ng Camuning Footbridge na ipapalit sa Mount Camuning na nasa ating likuran. Ito ay kasunod ng utos mismo ng Pangulo na gibain na yung Scout Borromeo Nia Road Footbridge ay yung tinagurian na Mount Camuning at dahil hindi raw ito accessible at delikado sa mga commuter dahil sa tarik nito. Kanina, in-inspeksyon ng Department of Transportation ang tatayuan ng bagong footbridge na kadikit lamang ng MRT Camuning Station at nasa mismong Camuning Station ng EDSA Busway. Ipinisinta ni TOTR Secretary Vince Dizon ang disenyo ng Camuning Footbridge kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ito ay mas maliwalas, may elevator, mas mababa ng dihamak at may mga wheelchair lift. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 86 million pesos kasama sa budget ang rehabilitasyon ng EDSA Busway Station. Ang itsura nito ko ay isusunod doon sa disenyo ng EDSA North Avenue Station ng EDSA Busway. Sa Disyembre ay nakatakdang buksan ang Camuning Footbridge. Kaugnay nito humihingi ang Department of Transportation sa Kongreso ng halos 2 bilyong pisong budget para sa taong 2026. Ang bulto nito ay halos 140 billion pesos na nakalaan sa mga big ticket na mga infrastructure project tulad ng North-South Commuter Railway Project at Metro Manila Subway Project. Narito ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon at Quezon City Mayor Joy Belmonte. The target is to finish both the footbridge and the station
by December, Mayor Kong. That's our promise. No? And kasi, alam nyo naman, si Presidente mismo yung nagsabi dito, nandun siya noon, several months ago, nakita niya si very famous Mount Kamuning, yung tourist attraction natin dito sa Quezon City. Sabi niya, gibain na natin yan. It's inconvenient, it's uncomfortable, it's not inclusive. It leaves out many vulnerable sectors. Connie, ipakita natin yung kasalukuyan na Mount Kamuning. Ito yung sa may kanto ng Scout Borromeo Nia Road. Yan yung kasalukuyan ng lokasyon. Yun namang ipapalit na Kamuning footbridge. Medyo maglalakad lang ng konti yung ating mga kababayan. Isang kanto lang naman. Pero pagka narating nyo na yon, ay sakto na kayo dyan sa Kamuning Station ng EDSA Busway. Dahil sa kasalukuyan, aakyat ka pa dun sa MRT. Medyo mataas. Kanina natry natin yan. Pero yung pag nagawa na sa December, yan na, sa mismong tapat na yan at pwede ka nang sumakay dyan sa EDSA Bus Carousel. Ayon naman sa Department of Transportation ay hindi naman agad gigibain itong Mount Kamuning. Hihintayin muna na matapos itong Kamuning Footbridge sa Disyembre bago gibain itong medyo tourist spot na Mount Kamuning. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Malakas na hangin at ulan ang naramdaman sa ilang bahagi ng Batanes dulot ng paglapit doon ng Bagyong Goryo. Ang iba pang lugar sa bansa binaharin dahil naman sa habagat at thunderstorms. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kulay putik ang rumaragas ang baha sa Ginubatan, Albay kahapon. Sa kuha ni Yus Cooper Lerli Bangayan, kita ang mabilis na agos ng tubig. Stranded daw ang ilang motorista dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Albay ay dahil sa thunderstorm at hanging habagat. Malakas na hangin at ulan naman ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng Batanes. Nakuhanan ito ni Yus Cooper Len Balon sa Bawil sa bayan ng Basco. Dahil sa masamang panahon, malakas din ang alon. Halos ganyan din ang eksena sa bayan ng Sabtang. Nakaranas naman ang rockfall sa ilang kalsada ng Mahataw at Ivan sa Batanes. Pinaiwas muna roon ang mga motorista para iwas disgrasya. Putik naman ang humambalang sa kalsada sa bayan ng Uyugan, isang Batanes sa mga nakaranas ng masamang panahon na dulot ng Bagyong Goryo ayon sa Pag-asa. Nagkaroon naman ng flash flood sa Talisay, Cebu. Makikita pa ang pagragasa ng tubig sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Manipis. Ayon sa mga residente, inabot na mahigit 1 oras bago humupa ang baha roon. Pinasok pa ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa barangay, hanggang 300 residente ang apektado ng baha. Sa pagbaha naman sa Tampakan, South Cotabato, 2 lalaki ang nasawi. Base sa investigasyon, patawid sa sapa ang mga lalaki nang tangayin sila ng tubig. Tinamaan sila ng mga bato sa iba't ibang bahagi ng katawan na kanilang ikinamatay. Nakaligtas naman ang isa nilang kasama. Pinasok naman ng baha ang isang paaralan sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Pati ang mga daan papunta sa paaralan binaharin. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagpaulan sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga sektor ng edukasyon, public works at kalusugan ang may pinakamalalaking alokasyon sa panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026. Ayon sa Department of Budget and Management, 928.5 billion pesos ang budget para sa Department of Education. Mahigit 881 billion pesos naman para sa Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mahigit 278 billion pesos para sa flood control. May hiwalay pang pondo para sa flood control projects ng Metro Manila Development Authority. Mahigit 320 billion pesos ang alokasyon para sa kalusugan. Kabilang na ang 53 billion pesos para sa PhilHealth. Para isulong ang transparency, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na bubuksan sa publiko ang Bicameral Conference Committee na tatalakay sa 2026 budget. Bukas din daw ang Senado sa mas inclusive na budget hearings. We will open the Bicameral Conference Committee on the budget to the public and to the media. We will invite civil society, people's organizations, and the private sector to join budget hearings. Habang nagkakaroon ng budget briefing, magkakaroon rin tayo ng tawag ko dito hearing with budget experts and civil society organizations. Pwede silang mag-suggest.
Kaugnay po sa budget na inilaan sa edukasyon sa National Expenditure Program, kausapin po natin si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie at Rafi. Good morning sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Siyempre, yung reaksyon niyo po muna sa paglalaan po sa edukasyon ng pinakamalaking budget, no, batay po sa National Expenditure Program. Well, magandang simulain yan, Connie, no, na mataas yung nalagay na budget, pero ito ipipresenta pa sa amin on August 27 and August 28. So yung mga detalye, makikita pa natin noon at doon natin mahihimay talaga kung ano yung laman ng budget na ito, napupunta ba ito sa tama, napupunta ba ito sa mga priority programs, at mahigit sa lahat, tama ba yung presyo na nakalagay dyan, no? Kasi recently, sa hearing namin on classrooms, lumalabas na ang presyo ng DPWH ay nasa 3.4 million pataas para sa isang classroom, at pagdating naman sa mga local government units at mga NGOs, anywhere from 1 to 1.5 million. Kumbaga doble yung presyo ng DPWH, no? Na-uncover natin to during the hearing, at ngayon inaaral namin kung nasaan ba yung pagkakaiba at kung justifiable ba talaga to. Sa palagay ko, ang mas maganda para sa ating bayan, makuha natin yung tamang presyo ng classroom, ng laptop, ng upuan, ng silya, para masigurado natin na yung budget na nakalaan ay talagang mapupunta sa tama, no? At bilang committee chairperson ng Basic Education and Vice Chairman for Finance, tatalakayin po natin to, hihimayin natin to, at di natin papayagan na may mga overpriced na mga bagay pagdating sa budget ng edukasyon. That's good to know. Pero meron pa ba kayong mga suhestyon? Halimbawa kung saan ho dapat talagang tututok ngayon ang inyo pong departamento, yung mga priority na programa po, yung pondo para sa edukasyon, saan ba talagang kailangan ngayon? Oni, napakarami, no? Doon lang sa aming komite, meron na kaming 7 major areas na kailangan tutukan at tingnan. Nandyan syempre yung classrooms, yung textbooks, nandyan yung nutrition or yung feeding program natin na nais nating palawakin at nais nating talagang paigtingin pa. Nandyan yung tulong sa mga guro, nandyan yung internet connectivity, yung trabaho, yung employability ng mga grade 12 students natin, yung curriculum na kailangan na ring repasuhin, napakaraming kailangan pang gawin, no? And our commitment is iisa-isahin natin itong mga puntong ito, titingnan natin yung mga budget na nakalaan at sisiguraduhin natin na yung pera ng bayan napupunta talaga sa tamang presyo at sa tamang panahon. At bubuksan na rin sa publiko yung Bicameral Conference Committee sa deliberation ng national budget. Unang-una, ito ho, tingin ko naman sa inyong mga nababanggit na dapat tama lahat. Ito ho ba nasa, kumbaga, direksyon din ninyo na gusto nyong mangyari? Opo, isa tayong co-sponsor ng resolution kahapon, no, ni Senator Gatchalian, who's our Committee on Finance Chairperson. At nais nating ibukas talaga yung prosesong ito. Kung mayroong mga amendment, insertion, o kung ano man, dapat nakalathala ito sa publiko. Alam ng publiko kung sino yung nag-suggest, sino yung nag-amend, ano yung binago, ano yung binawas, ano yung dinagdagan. Mahalaga na alam to ng taong bayan every step of the way. So kahapon, napasa na yung concurrent resolution po natin, and I think for the first time, we will have an open BICAM and mailalabas po sa publiko every step mula sa DBM, papunta sa Kongreso, yung lalabas sa Kongreso, pupunta sa Senado, lalabas sa Senado, pupunta sa BICAM, yung lalabas sa BICAM na siyang pipirmahan ng Presidente. Mahalagang bawat hakbang nakikita ng taong bayan ano yung mga pinagkaiba, ano yung mga dinagdag, ano yung mga binawas, no? And ano po yan, it takes months, no? Mula August hanggang end of the year pa yan. So mahalaga na lahat tayong nakatutok dito na alam nating napakahalaga yung budget ng isang bansa, at dito talaga mailalabas yung mga kailangan ng isang bansa. At the same time, dito rin may mga ninanakaw, dito rin siya tinatago, no? Kailangan talagang ilabas yan. And we invite the public to really be part of the process. At kami rin sa Senado, gagawin natin yung ating tungkulin na siguraduhin na itong budget ng bayan, pera ng bayan, na pupunta talaga para sa bayan. Okay, pero pa-update na lang din po tayo doon sa lagay po, no, nung kakulangan o shortage po sa classroom sa buong bansa. Ano na ho ba ang ating update dyan? At ano pa rin ho ba? Yung dating mga dahilan pa rin ho ba kung bakit nagkakaroon ito pa rin ang ating nakikita? Ano yan, Connie, no? We're now at 165,000 classroom gap. Ibig sabihin, 165,000 yung classrooms na kulang sa ating bansa. Wala pa dyan yung mga sira at kailangan i-repair. Wala pa dyan yung double shifting at triple shifting. Kumbaga, ang kutob ko, yung 165,
malaki pa talaga dyan yung kailangan natin, no? And for the past years, napakakaunti ng binibuild na classroom. Kumbaga, mabagal na nga yung paggawa ng classroom, napakamahal pa ng presyo. So, kasama ng DepEd, iniimbestiga natin to at sisiguraduhin na natin na mabilis at sa tamang presyo itong paggawa ng classroom. Yung isang na-file natin na bill, Connie, yung Classroom Acceleration Program, yan ay currently, yan yung laman ng hearing natin nung isang araw, binubuo niya ang isang malaking pondo para sa classroom at binubukas niya ang paggawa ng classroom sa mga local government units at sa mga NGOs with track record in classroom building. No? Sa hearing po namin, yung mga ibang grupo po doon, libo-libong classroom na rin yung nagawa gamit huwang donasyon. No? Ito yung mga NGOs gaya ng Chinese Federation, Angat Buhay, Hope Foundation, Security Bank Foundation. Napakarami pong may expertise na. At sa totoo lang, yung classroom na ginagawa nila, parang kalahati yung presyo ng ginagawa ng gobyerno. So they're able to do it faster, they're able to do it cheaper. Yung mga local government units rin na nakausap namin, sila rin handang-handa na rin gumawa ng classroom at kaya rin nilang gumawa ng classroom na mas mabilis at mas mura. So sa palagay ko, Connie, kung ang proseso natin ay puro DPWH lang sa ganung presyo at sa ganung bilis o ganung kabagal, ay talagang hindi tayo aabot sa target natin na mabigyan ng tamang silid-aralan yung ating mga kabataan. Ang pinaka-ideya ng bill na ito, kung tulong-tulong tayo at sabay-sabay tayong gagawa ng classroom, may chancean tayong mapunuan itong classroom gap. Okay. And right now, no, kung yung current pace ng paggawa ay baka dekada bago maabot natin yan. At alam rin natin, every year, kung hindi mo napupunan yung kulang, dumadami pa ito kasi dumadami rin yung populasyon. Okay. So usapin naman po. Will hopefully, sorry Colin, quickly lang, the bill hopefully will allow more groups to come in, mas maraming grupo na makilahok dito sa tamang presyo at sa tamang specs para sa mga kabataan natin, mabilisan nating mabubuo ito at mare-resolve natin itong problemang ito. Ay, naku, sana nga ho, no, talagang masimula na kaagad yung inyong naiisip. Pero ito naman, medyo mabigat na problema rin ho, yung school violence, no, na nakikita ho natin. Sunod-sunod ho yung mga pangyayari recently. Ano ho ang gagawin ninyo para tugunan naman ng DepEd yung mga nangyayaring school-related violence na ito? Opo. So, Connie, pagdating naman sa immediate action, I think yung DepEd, ginagawa naman nila yung kaya nila and nag-deploy na nga ng mga tanod, no, dun sa mga areas na nakikita nilang delikado. Pero yung long-term solution talaga dyan, babalik rin tayo sa budget. Meron bang budget para sa tulong sa mga kabataan natin pagdating sa mental health? Yes. Kapag may mga kabataan tayo na nagkakaroon ng mga ganong pag-iisip, meron ba silang makakausap? Sa aking pagkakaalam, kulang pa rin yung guidance counselors natin, kulang pa rin yung mental health programs natin. At siguro magandang tingnan rin ito sa budget na yung bawat eskwelahan may gantong kakayanan na matulungan yung mga kabataan habang yung barangay at yung LGU nandoon yung dagdag seguridad sa mga lugar na masasabi nating delikadong lugar. No? So, we're supporting DepEd with their moves on security habang tututukan natin yung paggawa ng mga longer-term solutions dito sa problemang ito. Senator, marami pong salamat sa inyo pong oras na binahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Thank you. Salamat, Connie. Thank you very much. Yan po naman si Senate Committee on Basic Education Chairman, Senator Bam Aquino.